balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola, karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw 23. Live din po tayo sa DWIZ 882 AM dyan sa radyo. Okay? Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana. Magandang umaga. Teka pare, may babatiin lang. Si Atty. Tricy Cruz Ay. Angeles. Ay, may sakit po. Okay. At saka si Kong Jonat. Si Parin Jonat, may masamang... Hindi, babatiin ko lang ang aking kabrad, si dating Brigadier General Bong Fajardo, dating head to ng Highway Patrol Group. Wow. Birthday niya ngayon. Retired na si... Uy, happy birthday, retired Bong! Si General Bong, almost 2 years na, kaya panay pabiyahe-biyahe na lang at pag-golf-golf na lang. Ganun ba yun? Oo, ganun. Pero... Bakit tayo? Wala tayo. Wala tayong ganun, mag-retiro. Oo, happy birthday, paring Bong, bro. Bagay, batang-bata ka pa, pare. Bata pa para mag-retiro. Hindi pa dapat mag-retire. Marami pang dapat gawin. Okay. Pero tsaka kailangan magtrabaho kasi tumataas ang presyo ng dahil bilihin. sa inflation. Ang pandesal daw po, umahingi na naman. Hihingi. Ang grupo, ang tinatawag dyan yung Phil Baking. Oo. Philippine Phil Baking Industry Group. Phil Baking po yan. Yung mga panadero. Yung kaibigan ko si paring Rick Pinca. Flour naman yun eh. Flour, Pero hindi, may bakery siya. May bakery. Oo. Pero Si sabi nga, mahirap Wilson. na negosyo yan. Si Wilson Flores. Gigising ka na maaga talaga. Mahirap. Tsaka nakatuto ka. Tsaka magtitrain ka ng mga panadero. Parang ang panadero pala hindi simple. Yung skills nun, talagang once na ituro mo, tapos nilayasan ka, hirap na hirap ka kasi Magtuturo ka na naman. tuturo ka na naman ng bago, yung gigising ng maaga. Si Manny Pacquiao, naging panadero yan. May love for the art yan. Kasi pare, yung talagang... Nagmamasa? Hindi, makina na ngayon yan. But you still have to have the touch daw, sabi niya. Paring Rick. Yun ang iba doon. Pero yun na nga, yung presyo ng wheat, taka Price adjustment po, humihingi daw ng 2 piso. 2 piso. Kada pandesal. O liitan na lang nila, pero or Ang mahirap. combination of both. Kasi maliit na ngayon eh. Ganyan kalaki na lang yung pandesal. Kasi daw po, ang petisyon nila, ang binigay 2 piso noong February. Okay? Binigyan sila ng 2 piso, pero hinihingi daw po nila 4 na piso. Okay. So, kasi yan daw ang result niyan. Well, nagtaas ng presyo lahat ng inputs. Okay, nagtaas ng fuel, nagtaas ng lahat ng presyo ng kanilang mga materials sa paggawa ng pandesal, packaging, tumaas. Oo. Lahat po yan kasama. Ang rent, tumaas. So, lahat yan. So, hihingi daw sila ng karagdagan 2 piso. At ganun din daw po, ang mga meat processors, yan yung gumagawa ng hamon Noche Buena, pare, patay na Noche Buena mo. Oo. Hindi, pero nangako itong Pampi. Pampi po yan, iba to sa meat importers and traders association, yung MITA. Ito yung mga meat processors, Pampi. Okay. Ang sabi po nila, maliit daw ang kanilang hinihingi doon sa presyo ng hamon. Mga 0 to 2.5% daw po ang minimal na mga Noche Buena products like hams. Very small adjustment daw po yung gusto nila. Ganito ang sinasabi ng mga manufacturers na to, pati mga sardinas. Okay? Okay. Ang ginagawa ng DTI kasi, pag-set ng SRP, ang tinitignan po yung presyo kung affordable sa mga customers. Okay? Kailangan daw po, titignan din nila yung cost ng mga producers nito, yung mga manufacturers. Okay? Hindi raw sila humihingi ng karagdagang presyo para kumita ng husto. Hindi daw yun ang dahilan. Ang kailangan dahilan daw nila, parin Joel, para mabuhay. Para tuloy-tuloy yung kanilang operasyon. Okay? Viability na pinag-uusapan. Survival, in fact. Tama, survival. Ngayon, hindi natin alam yan. Siyempre, kanya-kanyang claim yan. Ito po ang sinasabi ng DTI Magtiis muna kayo. Okay.
Yun ang kailangan daw gawin. Sinasabi po ng Department of Trade and Industries, tsaka na yung increase muna, nahihirapan ng taong bayan. Oo. Aba, kung malulugi naman to, hold up muna raw ang price increase. Okay. Well, Okay, titignan muna natin yan. Titignan natin paano natin mapapababa ang inyong cost of production. Wow! Tingin nyo, DTI has the power to do that. Yung mga salitang ganyan, walang ibig sabihin yon sa mga negosyante. Titignan natin paano mapapababa ang inyong cost of production. Ikaw, DTI, may magagawa ka ba sa presyo ng langis? Sa global, more than $90 per barrel na ngayon. So, yung mga ganun ho assurance, wala ibig sabihin sa mga manufacturers yan. You're not helping sa kanilang problema. Okay. Yan daw ang marching order ng DTI nang gagaling si Chalex. Kay Chalex, Secretary Alfredo Pascual. isa pa yan, ProAct. Napababain daw ang cost of production. Ha? Saang universe na kayang gawin ng DTI yan? Mapababa ang cost of production. Hindi, SRP nga ang labanan nila dyan. So, Yun na nga. suggested Wala kayong kinalaman doon sa cost of production. Ang pwede nyo lang gawin, mag-adjust dyan sa cost of production. Yung cost of production, nandyan yung taas ng kuryente. Nandyan yung taas ng tubig. Nandyan yung mahal ng internet. Meron ba kayong magagawa dyan? Sa raw materials, pagtaas ng packaging products, pagtaas ng langis, may magagawa ba ang DTI dito? Hindi ko lang alam. Sa energy cost pa lang, yari yun eh. Kaya itong mga maraming foreign direct investment, pupunta nga sa Thailand. Hindi nila kayang hintuin yun. In other words, ang naririnig ko natin sa DTI, puro mga pangkonsuelo di bobo lang. Hindi naman nila kayang gawin yan. Okay? Pero din naman sa isang banda, hindi pwedeng magsalita yung DTI, pababayaan na lang namin yung prices to go. Magpapanik din naman ho ang mga consumers. Hindi rin naman maganda yun. But yung realidad dito, yung mga pinagsasabi nitong DTI, kung walang konsuelo di bobo lang to sa atin. Ang balita ho namin, yung USEC dyan for consumer, medyo na freezer. Ganun ba? May kinalaman sa mga price na to. May Siya- nangyayari daw pag set ng... Siya ang nasa forefront niya na. Yung lagi. wala naman tayong price control. Pero yung SRP na yan lumalabas na parang mistisong price control eh. Di ba? Hybrid price control. Kahit pa paano, kahit wala naman sa batas na, na kailangan sundin yung SRP na yan. Maigi na yung SRP mo, maitaas ng DTI. Para sa isang negosyante, mas gusto na nila yon na yung iyong presyo, merong kumbagang seal of approval ng DTI. Mas gusto na nila yon. So para makuha daw yan, napakalaki ng gagastusin mo. Nakakatakot, ano? Ay, so, parang naging negosyo na yan? Yung SRP na yan? Yun ang dinig natin sa mga manufacturer. Ewan ko lang kung binobola ako ng mga manufacturer. Pero sa tingin ko, nahihirapan din sila. Lalo na po yung mga hindi na mga market price sensitive na produkto. Magtaas ka lang ng kapiraso, sensitive yan. Hindi ka, halimbawa, hindi ka mukha ng sigarilyo. Okay. Ang sigarilyo, magtaas ka dahil bisyo yan. Oo. Bibili Bibili pa rin. tao, oo. Okay? Maaring babawasan nila pero bibili. Pero yung mga price sensitive, halimbawa sardinas, Oo. pag tinaas mo ng gusto yan, mag-switch na lang yan sa tuyo. Oo. Hindi na ho magsasardinas yan. O baka magdildil na lang sa asin. Matinding epekto niyan. No? May price sensitive, ang tawag doon. So kung yung produkto nila price sensitive, hindi naman talaga basta-basta magtataas yan eh. Hindi ba? Out of greed, you're pricing yourself out of the market. So, ang kanila pong punto rito, ang DTI kailangan tignan din yung kanilang cost of production. Alangan naman,
Eh kung magsara sila, eh malaki din ang epekto nun. Imported na naman tayo ng sardinas. Nagsara na yung mga magsasardinas eh. Precisely. At saka, kailangan tandaan nila, ang pangalan nila ay Department of Trade, okay, yung Trade. And industry, yung pagpuproduce, yung manufacturing. Pag Kasama pinilayan yan. mo yung huli, wala ka Wala ka rin trade. Wala trade. So, Kung naman pinilayan, sobrang hindi, naman kung pinilayan mo na, Binigyan lang ng konti sa Hindi, sigmura kasi eh. ang nangyayari, ang kanilang is they will engage with the manufacturers para kumbinsin sila na wag magtaas. Eh para naman kayong sira paano di ba, ma-address yung high cost ng kanilang production. langis, Magmi-meeting daw sila next meeting Magmi-meeting to sila. persuade. This week How do you persuade? para hikayatin ho ang mga Para hikayatin. Yung sabihin, na wag muna magtaas. At pag-usapan nila paano maibababa daw ang kanilang cost of production. Eh di kausapin niyo yung Aboitiz para sa kuryente. Sana naman. Nasa Kausapin mo yung Ayala tsaka MVP Group para sa tubig. Uy, meron akong ikaw mahilig mong sabihin nga Sino, regulatory capture, sino yung nasa energy? Sino ang head ng ERC. Economic Advisory, Bro, ang balita ko, Economic Advisory Council. pero yan yung daw, private sector. wala naman daw mabigat na napag-uusapan doon. More of, thank you for your support. Thank you for your, ganun-ganun. Hindi lang naman po yung yan. pinag-uusapan ang sinasabi na. Ibig Pag sabihin, head ka nun, pare, malaki. Meron kang persuasive. sa mga cloakroom negotiations. Okay. Hindi, yun lang ang balita ko. Yun daw thank you lang. Ang idea daw po yan ni Secretary Pascual na mag-usap muna ang manufacturers at saka ang DTI. Wow! Bright idea. At mag-uusap daw ho sila. Ngayon na, linggo. Kasi marami pa daw nakapending na presyo. Yan, napakaganda nito. Hold muna raw kayo. Wag muna raw kayo magtataas ng presyo. Okay, yan po sinasabi ng DTI. Titingnan natin, abangan natin kung totoo ba nakakayanin ng DTI to hold the prices. Okay? Babantayan ho natin yan pag-usapan daw nila. Gargantuan task. Gargantuan. Napakalaki daw po. Napakalaki, sabi ni Parang Joel. Okay. Inflationary trend worldwide. Mahirap pigilin eh. Okay. Okay, ang message dito sa totoo lamang, kailangan natin lahat mag-adjust. Sabi nga nila, sikipan mo yung sinturon mo. Tighten your belt. Lahat tayo kailangan nating mag-adjust. Ang problema ko, yung may mga pera po, baka kailangan naman medyo lakas-lakasan nyo yung tulong nyo. Hindi sa Harvard, Okay. sa mga mahihirap. Okay. Baka panahon na yung top 1% natin. Kasi in the past 40 or siguro 50 years yan eh. Yung mga nandun po sa taas, yung creme de la creme, tuloy-tuloy ho ang pagtaas ng kanilang income. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang lumalaki yung share nila sa total income sa economy. Sa kanila napupunta po yun. Yung top 1% na yun. Kaya dumadami ang bilyonaryo sa atin. Ibig sabihin niya, kinukuhanan mo ng share yung mga nado sa baba. Ibig sabihin niyan po, yung income papaakyat doon sa elite. Okay. Mas maganda sana kung yung pera na yun, naibabalik nila sa economy. Nai-invest nila. Okay. Well, at the very least, ako ito mahilig natin pag-usapan, lalo na ni Kong Jonat. Sana naman isipin nilang pumasok sa, agribusiness, for example. Okay. Explore investments there. Yung malaking impact sa mga mahihirap. Yung return on investment siguro hindi ganun kabilis. Okay. But, talagang yan ang helping the country talaga, economy. Di ba? Hindi puro real estate or other... kasi doon ang malaking kita, pare. Siyempre, the capital will go
where malaki yung attraction ng income. Kung malaki ang profit sa isang sektor, doon pupunta ang kapital. Pero may danger yan eh. Anong danger niyan, bro? Mag-overheat yung sector na yon. Sa ngayon, hindi pa nila nakikita yung real estate. Mag-overheat. Pero darating yung panahon na yon. Kailan, di pa natin alam. Okay? May overheating yan kahit papaano. Kasi, sinasabi nila, ang tinatayo yung mga real estate ngayon para doon sa mga may pera. Right. I mean, yung pinag-usapan, last week, umattend ako, 10 million pesos per studio type. Ganyan. Tapos 15 para sa... Nandoon ba yung demand? Yun na nga eh. Tapos we get this presyo na... Ang demand po na 6 million units, nandoon sa mga nasa baba. So, may mismatch ng ginagawa natin sa real estate. Kasi nga naman, malaking kita dyan pag high-end. Nandyan yung bragging rights. So, malaki ang iyong profit margin. Pero pagdating sa magagawa para sa bayan, hindi ho natin masigurong na meron sila. Well, targeted naman daw sa mga millennials na nagtatrabaho at Gen Z. Pero sa loob-loob ko, itong batang to hindi naman kaya na ito maka-afford ng kahit na yung down payment. Well, binabaan nila yung down payment pero ang laki pa rin ng amortizations. 10 million. I mean, I don't know. Yung marketing parang off din eh. Ang maganda pa kasi sa real estate, kahit na hindi mo maibenta yan, basta mahaba ang PC mo, nakatayo na yan, tataas ang presyo niyang iyong, kumbaga, stock. Yan na yung tinatawag na sleeping investment, bro. Yung mga nakikita natin, yung mga sa skyline, ang lalaki. Talagang nasa mga tabi lalo na yung mga university. Naku, yun walang talo yun eh. Kulang. So, but yun ang akin lang sana, if they can think about, okay, why not set up something dun sa mga lalo na... Halimbawa, yung mga drying facilities. No. Yung mga ganyan, yung mga silent. Ilagay nyo pangalan nyo, walang problema. Maglagay nyo, Amerikana nyo dyan. Tsaka kikita rin naman yan. Kikita rin naman yan. Kumbaga yan na yung CSR. Tsaka ano yung post-harvesting facilities, ang sinasabi mo, di ba? Silos, yung mga drying, okay, lagay nyo pangalan nyo, brand the hell warehouses, out of it, diba? MVP, lagay nyo. Nandun na sila pare sa ice cream, Carmen's Best, at saka coconut water. Wow. Tanda. Maganda substitute sa bigas yung ice cream, ha? Oo. Masarap. Pare. Yung gatas nga lang, bilis masira, 2 araw lang. Ay, sinasabi nila, kailangan daw mag-alaga tayo maraming kalabaw. Oo. Para gumanda ang dairy production natin. Yan. Wow. Panahon pa ni Erap, sinabi na nila yan. Wala naman nangyari. Matatabang kalabaw. Ang assessment sa business community ngayon, magwawala na naman ang inflation this year at saka next year. Okay? Nakakatakot ito kasi pag ganyan bumalik ang inflation, sana nga, wag mangyari. Ang BSP, sabi ko nga kanina, sasakalin na naman ang money supply. And therefore, tataas ang interest rates. That's one danger that we want to avoid. Ano mga pwedeng gawin dyan? Well, very limited po ang choice ng gobyerno. At ang effect niyan, actually, may papalo din sa finances ng government. Okay. Pare, matataas ang... kapag may inflation, tumataas ang interest rates, di ba? Tataasan ng BSP interest rates. Ano ibig sabihin nun? Lalaki po ang gastos ng gobyerno sa pagkakautang. Tataas yung debt payment, lalo na yung interest. Ano ibig sabihin nun? Magbabawas ka na sa budget sa ibang bagay para mapunuan yung pagtaas ng interest rate. Yan ang mangyayari dyan. Therefore, ano ang mga kukuhanan mo na mga sektor? Okay? Pwede mo bang kuhanan yung education? Baka hindi. Yan ang kinabukasan natin. Pare. Pwede mo ba kuhanan yung environment?
Wag din sana dahil kinabukasan din natin yan, pare. Pwede mo bang kumakuha na niyang peace and order, yung police at saka yung military? Wag naman yan. Akyat bahay ang mangyayari sa atin yan. Kapag Pwede mo bang kuhanan niyang agriculture? Pagkain yan, bro. O saan nga tayo lulugar nito? Alam mo, hindi ako naiinggit sa mga nagtatrabaho, policy makers natin. At yan problema sa buong mundo. Yang inflationary pressure. Flood control, ayan. Pwedeng kuhanan Pwedeng niya. kunan yan. Ang budget na... 230 billion. natin, oo. Flood control. Pwedeng kuhanan. Yan, pwede. Kung kukuhanan mo yan, paano ka makakapagbigay sa Harvard? Diyos ko. Hindi ka na makapagbigay sa Harvard. Ay, kung gusto ko pong i-congratulate, yung nung makalawa kasi, World Coastal Cleanup Day, nung Sabado. At napakaganda po nangyari dito sa Pilipinas. Maraming tao, libo-libong tao ho, ang sumali dyan sa coastal cleanup na yan. Libo-libo pwede natin sabihin, iba-ibang party po ng mga volunteers. Pero nakakalungkot, ang ating coast, bakit napakadami sukal? Marami pa rin ho nagtatapon sa ating coast. International Coastal Cleanup Day kahapon. Yan ho para maproteksyonan ng ating mga karagatan. Ang nanguna nito ay ang DENR. Okay. Yung aming Rotary Club, Makati Dasmariñas. Kasali sila. Pumunta kami sa Cavite. Uy! Pare, doon kailangan... Although wala ako doon dahil... Coastal cleanup. Oo. At doon sa Cavite po, sa coast, makikita mo napakadaming dumi. Okay? At yun sa amin lang. Okay? Libo-libo ho ang mga sumaling volunteers. Napakaganda. Ito hindi maganda, pare. Diyan sa Cagayan River, alam mo yung Cagayan River? Diyan sa north, meron ako nakitang item na ilang toneladang basura, 2,200 kilos na basura po ang nakolekta dyan sa Cagayan River. Ano-ano yung mga yan? Plastic wrappers, drink, yung straw, plastic bottles, ano pa, styrofoam, na dyan daw po sa riverbanks niya ang Cagayan River. Isipin mo, nagtatapon tayo dyan ng mga plastic. May maganda ako nakita sa Facebook So, bumibili, yung isang tao, bumibili daw ng goods na naka-plastic. Bumili ka ng hotdog, naka-plastic. Bumili ka ng ice cream, nasa plastic container. Bumili ka ng shampoo, nasa plastic bottle. Sachet, ganyan. Okay. Bumili ka ng prutas, nakabalot doon sa cellophane na parang yung wrap. Yung wrap, di ba? Cling Yung wrap, mga ganon. So, pagdating mo sa counter ngayon, ayaw kang, kailangan bumili ka ng eco bag. Eco bag. Para hindi gumamit ng plastic. Or maganda sana, dala mo na yung eco bag mo. Hindi nga, pero lahat ng binili mo, naka-plastic. Pagdating sa counter. Wala rin, nilagay mo rin sa yung naka-plastic. Kailangan gumastos ka pa para bumili ka ng eco bag. O, di ba? Kailangan may dala-dala ka eco bag. Pero lahat ng binili mo, naka-plastic din. Baka kailangan sa manufacturer tayo magsimula. Nagsimula tayo sa retailer. And therefore, pinadagdagan nyo lang ng gastos yung mga mamimili. Kailangan nilang bumili ng eco bag. Kasi kung wala kang eco bag, paano? Hindi mo madadala yung mga binili mo. Sa pilitan na yon, pare. Bibili ka rin. Bakit ganun ang approach natin? Ang burden nandun sa mga consumers agad. Doon sa counter.
Hindi sa manufacturer. Bakit hindi sa Na manufacturer? wag silang gumawa nung, well, I don't know, yung sachet o maliliit na packages o yung Bottles. glass bottles. Yung mga gumagawa ho ng bottled water, halimbawa San Miguel, tumigil na sila. Ng plastic bottles, ng PET. Ang problema dyan, paring Conrad, since ako nanggaling din a bit sa multinational, matindi ang lobby dyan. So, Malaki lobby. Malaki lobby dyan, both sa Senate. Wala tayong laban. The problem is too big for us. Hindi ba what I'm saying? Yan ang isang It's a reality. it is a reality. Kasi itong mga to, nag-invest sila rito, naglagay sila ng malalaking negosyo. Suddenly, magkakaroon ng batas na, you cannot manufacture it this way, inapektuhan mo. Hindi ko sinisisi yung manufacturer, pare. Sinisisi ko yung mga policy makers. Babawal nila ang paggamit ng plastic sa grocery. So, gagastos yung consumer. Di bawalin nyo rin yung mga manufacturers. Para dun pa lang, pag bago dumating sa sa supermarket o sa grocery o sa palengke. Ano ba nakikita namin basura? Ang nakita namin basura, hindi naman yung mga plastic bag na container eh. Oo. Ano mga nakita kong basura? Ako gawa na rin ng ganyan. Mga bote ng Coke. Mga bote ng tubig. Okay? Yang bote ng, kung anong bote. Yung balot ng candy. What's Balot ng candy. happening also, paring Conrad, is talagang, again, hindi nag-take root sa society natin yung paghihiwalay ng basura. Yun na nga. Yung nabubulok, di nabubulok, plus yung mga bote at aluminum. Sino ba dapat gumawa niyan? Well, again, LGU. DNR yung overall, then LGU yung implementation. Ganun. Okay. Parang hindi naging priority o, ewan ko, naging Nasa batas yan, ha? nasa batas yan. Yung waste segregation na Tsaka dapat to, panahon ni si Matu, sinara niya na lahat ng mga dump sites. Panahon ni si Matu. So, saan itatapon po yung mga basura? Kung sarado na mga dump sites. Oo. Dapat sa sanitary landfill. Okay. Yung dump sites, ibig sabihin yan, ito, pinaka-graphic example. Yung Smoky Mountain. Dump site yan. Basta dyan lang tatapon ang basura, wala nang sanitation, wala na lahat. Okay? Panahon ni Secretary Simato, sinara niya lahat yan. Ang dapat maging kapalit niyan, landfill. Napakakonti ho ng landfill. Eto ang tanong, saan tinatapon yung basura? Nako. Kung walang landfill. Kung saan-saan na lang. Aba, di ba? At kumakatas yan sa... 1+1 lang yan eh. Wala kang pagtatapunan, wala nang dump site. Kukunti lang ang landfill. Saan itatapon ang basura? Natural, dyan lang sa tabi-tabi. 9:33 ng umaga, Karambola sa Aliw 23. Magbabalik po kami. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola. Tayo sa Karambola sa Aliw 23. Live din tayo sa Radio DWIZ 882am.com. Yung ating website yan, pwede nyong i-download yung aming app, DWIZ app, at mapapanood nyo na ang Karambola sa Aliw 23. Kasama natin si Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz Angeles po. Wow! May sakit! Ay, naku, masama. Ay kasama si Paring John. At pagaling kayo, Attorney Hindi naman Trixie. sila magkasamang may sakit, pero pareho silang may sakit. Pareho sila may sakit. Magkaibang lugar. Hindi ho nasa ospital at nasa Hindi. magkasama Sa sila. bahay Hindi. lang. Pahinga. Sa bahay lang. Lots of Kanya-kanya liquids, lots of rest. Yun ang payo ko, tinext ko si... talaga magkakasakit ka pag maririnig mo bukas, tatakas ng 2 piso kada litro. Sinisinat-sinat ako na ko lang yan. Oo, narinig mo lang yan. 10 linggo ng sunod-sunod ito, na-increase. Walang baba. At ang presyo ng langis kasi sa labas, $90 na. Pumalo na ng $90. Di ba merong automatic na pag pumalo ng $80 per barrel, Oo. suspended muna yung excise tax? Oo.
Hindi pwede. Hindi No? muna, hindi. Hindi pwedeng isuspend yun. Kailangan na isuspend ang presyo ng bigas. Revenue naman sa gobyerno ang yun. tarif ng bigas. Oo. Mahina ba sa labi? Ito mga gas. Yan po yung mga klase ng produkto na maski gaano kataas ang presyo, kailangan bilhin. Oo. Bigas, yan, yung basic yan eh. Yan fuel. Ito na lamang po daw ang advice ng Department of Energy. Dahil magtataas daw ng bigas. Ang advice ng Department of Energy, kung daw kayo magpapagaso, humanap kayo na kung saan mamura-mura. Mapapalayo pa yata ako dyan sa ina-advise mo, bossing. Kung nandun sa kabilang mundo po, in another universe. Gumastos ka pa ng langis, ng gasolina, papunta ron at pabalik, matatraffic ka pa. Tsaka paano yun? Maghahanap ka pa. Di magkano yung Ay, hindi, gasoline? nasa social media yan. Dito, Meron? mamurang Kung malayo ka doon, wala ka. lang, Doon sa neighborhood mo, dapat meron. Ba't hindi na lang kayo mag-release ng mga daily na listahan? Ang problema dyan kasi, araw-araw nagbabago yan. Babago. Di ba? Kailangan daw maging wise kayo, sabi ng Wise. DOE. Paanong wise? Teka muna. Mamibili ka kung sa kabibili, pare. Okay. Ha? Okay. Di mo nakuha yon? Mamimili ako saan ako bibili. Sa kabibili. Kailangan maging wise na kayo. Oh my God. Pwede ba kaya to? Pwede ba yung mga ganyan strategy? Yan po ba mga mapupulot natin sa mga strategy? Dati-rati, alam mo yung misis ko, iba strategy. Nung araw, ngayon nag-iba na. Namimili siya ng paggagasolinahan yung malinis sa CR. Ayan. Ayan. Ngayon presyo na. Now, of course, meron pang card yung ano ngayon. Tie-up sa SNR, mga ganun-ganun. But still, yun. Ang mas sa akin Hindi po na, rito, hindi na ganun. ang mas sa akin dito, kesa yung gumastos ka pa, maghahanap ka ng gasolinahan, magtipid na lang kayo sa biyahe. Okay, yung mga hindi kinakailangan naman, huwag nyo nang ibiyahe. Oo. Tapos, plan your trips. Yung isang biyahihan ho, sabay-sabay nyo nang gawin lahat. Okay? Plan your trips. Yung mga ganyan na, kasi yan na napulot ko, nung nagkaroon ng first oil shock, nung sa 70s. So, you plan your trips para makapagtipid. Kesa yung maghanap kayo ng gasolinahan na... Ako nagtataka dyan Bakit kaya maka-afford ng mga gasolinahan na mas mahababa by 8 pesos per liter? Bakit? Bakit nila kaya yun? Isa lang ho ang paliwanag sa akin dyan. Noong mga kakilala kong merong gasoline stations. Okay. Yan, they can afford it because smuggled po yan. Kasi ang smuggled, wala ka na agad nung 12% VAT. Wala na, oo. Wala ka na agad nung excise tax. Hindi mo naman pwedeng raidin yung mga yung mga gasolina. Ang pinangako po nila, nung panahon ni Procopio, masosold daw yan doon sa tinatawag na fuel added, yung yung mark. Fuel marking. Parang yung mga steel bar yan, yung mga marking nila, hindi naman mo. Ang nangyari doon, ang kumita lang dyan, SGS, yung nagbenta sa atin ng fuel marking. Noon nga, buwan-buwan, meron pa silang release. Magkano ang tax? Pero smuggle daw po yan, ang totoo. Ganito sabi sa akin ng isang merong may-ari na istasyon. Halimbawa, ikaw, kabit ka doon sa isang gasolina. Sabihin mo ng Petron or Shell or Caltex. Okay. At meron kang quota ng volume ng fuel na iyon dapat ibenta. So, sisipagan mo, ma-achieve mo yung quota na yan. Yung lagpas ka na doon sa quota na yon, ang bibilin mo na, ang ikakarga mo na doon sa tangki mo, smuggled fuel po. Okay. Okay?
Yun ngayon yung ibebenta mo at doon malaking kita. Therefore, you can afford to lower the price. Yan pong yung paliwanag na kung saan nanggagaling yung mas mababa ang gasolina sa mga ibang istasyon. Umaabot ng 8 pesos. Pag sinabi ng Department of Energy, yan po ang tangkiliking natin. Ibig sabihin, tinatangkilik natin yung mga smugglers. Oo. Alam mo, hindi pa maganda yung smuggle na hindi natin alam kung paano timplada nila nung Ayun pa, nung isa pa gasolina yan. na ilalagay nyo sa sakyan nyo. Baka makasira pa yan ng engine. Makasira pa. Kaya ako dun pa rin ako sa Trident. Sa kakaharap ng kagitna, sabi, isang salupang nawala. Yan. Nasira pa ang makina mo. Di ba? Ang kailangan hulihin nyo nga yung mga yan So again, may disconnect na naman tayo sa government policy. ang gusto nila, Actual. tangkilikin pa natin, doon tayo bumili. Di ba? Simple lang ho explanation yan, bakit nila kayang 8 pesos lower. Smuggled yung binebenta. Wala tayong Ang gusto ng Department of Energy, yung pa ang bilhan natin para tulungan natin yung mga smugglers. Hindi ba pag ganyan magagalit sa yung taga-DOF naman, si Secretary Joke na, Hoy! Kami nawalan ng revenue yan Di ba hindi sa meeting? Walang Hindi, kumikita rin naman yung mga taga-Department of Finance dyan sa fuel marking na yan Okay. SGS lang ho ang nakinabang dyan Ang mahal At yung fuel marking na yan, may dagdag po yan sa pump price. Hindi libre yan. Binabayaran natin yan. Tayo mga gumagamit ng gasolina o diesel. May bayad yan. Per liter, something like, di ko malaman kung may piso ata. Okay. Pampadagdag lang yan at hindi naman nasolve ang problema. At sino nakinabang? SGS. At sino pa? Yung mga tumutulong sa SGS to maintain the contract. Okay? Kailangan ho nga namin ng advice. Aaminin namin, kailangan namin ng advice sa ganitong sitwasyon na napakataas na naman ng fuel. Pero mali tayo naririnig namin sa Department of Energy. Okay? Na magharap daw tayo ng gasolina. Ang gasolinahan ang mas mura ang tinda. Na smuggled. Smuggle po yan. Kaya nga mababang Oh my God. Okay. Eto na lang sa akin na kapag unnecessary trip, wag na. Oo. Okay? At least tayo Tapos mga humanap kayo kung hindi naman kailangan bumiyahe ng rush hour. Humanap kayo ng window na magaang ang traffic. Pagkaan ng traffic. Sa experience ko po, yung lunchtime, kung meron kayong kailangan lakarin, errand, magaang ang traffic dyan and therefore tipid Lumarga sa na kayo gas. nun pag ganun. Oo. Yan. Sa yan. Yung mga hindi kailangang biyahin, wag na muna. Okay. Tsaka alam mo, meron ako na-discover. And then, sabay-sabay niyong gawin. Plan your trip. May na-discover ako nitong mga nakaraang linggo at kino-confirm to nung ilang motoring editors na nakausap. Okay. Alam mo yung Waze, hindi na reliable nagkakamali ng... Marami. Oo, talagang nagkakandaligaw-ligaw ka, mas malakas na nagagastos mong gasolina. Yun. Kung saan ka ituturo. Oo. Kailangan ng judicious ang use mo ng Waze. Piliin mo ano yung sinasabi niya. Mag-isip-isip ka rin. Research, then tsaka mo Ang Waze actually ginagamit ko. Meron pa pong ibang Patingin na lang ng yung pulang-pula yung mga ruta. Yan na lang. Pero yung actual na specific na dumaan ka sa ganito, excuse me. Wala na ho kasing guidance ang GP, yung Waze. Ang Waze na yan, depende na lang kung maraming gumagamit, tapos, i-consolidate nila yon at makikita ang traffic volume. Tama. Yun, kailangan, ang assumption dyan, maraming gumagamit ng Waze. Oo. Para malaman mo kung anong volume ng traffic sa particular road. Pero yung GPS po, marami pang ibang klaseng application. Nandyan yung Google Maps, yung mga consult nyo lahat yun. Okay? Yeah. Ang Waze, wala na kasi yung na yan user-driven na po siya.
na tinatawag. Tsaka naguguluhan na rin si Maring Ways kasi ang akin Si Mare, si Mare babae ang ba? akin. Kumare mo ba yun? Oo, naguguluhan na rin siya minsan. Sinubukan mo na si Elvis? Si Elvis, hindi pa pare. Hindi siya. Merong yung Waze, merong Elvis, Elvis yung magsasalita. O make a left. O make a right. Ayan, Elvis. Basta tama ba yung tuutos niya? O yung Okay lang yun, kahit proposal, Elvis siya. okay lang eh. At ito po, at hindi lamang gasolina, pati kerosene. Oo. Pagluluto, pati Langis. gasol. Ano to yung tawag to? LPG. Kung magkano na, yan ang magiging basihan ko, bro. Kasi ano na ngayon yan eh, 1.4 o 1.5 ang isang tangke. Okay. Pero naririnig natin ngayon, Wala mga na yung 800 dati. wala na. Wala na. Patataas din yan. Dahil saan ba galing yan? Eh, di ba sa langis din? At yung mga binabantayan ko meron mga grupo or websites na binabantayan ko, tinitingnan ko yung langis. Ang sitwasyon ngayon, wala pa silang nakikitang bababa. Okay. Ang trend po, yung futures na sinasabi, ibig sabihin futures hindi mo pa kailangan ngayon yung langis. Kakailanganin mo 1, 2, 3 buwan. Hanggang 6 na buwan, 1 taon. Yung futures ng trend, pati na nga ang bigas, paakyat po at sharp. Sharp yung trajectory. Matarik ang kanyang, Matarik, ang matarik. kanyang pagtaas. Oo. Parang inflationary lahat yan, ha? Epekto lahat yan sa mga bili. Kaya nga, so, depende na sa atin yun, individually, paano tayo mag-a-adjust dito. Whether we like it or not, lahat po tayo kailangan mag-adjust. Hindi pwedeng, okay, kayo lang mag-adjust. Well, yung mga mayayaman, pwede nila sabihin yan dahil maski magkano naman ang presyo ng gasolina at tsaka ng bigas, kakayanin nilang bilhin. Sa atin hindi ganon. Hindi. Kailangan meron tayong plano. Okay? Ang plano ng mga senador, dumakdak. Sobra ka naman ba rin dumak. They're encouraging daw the gasoline companies to temper the increase. Para rin Yung mga manufacturer to temper the increase. Yan po ang sinasabi ng mga senador ngayon. para ding approach ng DTI yan, tsaka ni Speaker na Ibig sabihin, let us try to persuade this manufacturer. Nag-usap ba sila? Hindi naman, pero that's the best solution right now. Subukan kausapin ang mga manufacturers, mga nagtitinda na huwag nyo man yung munang taasan. At least until January. Ganito yan sa akin. January. Kung yan po manufacturers o oil companies at lahat na nagtitinda, karinderya, lahat, retailer, rice retailer, meron kang price control. Pipilitin natin sila ang umako ng taas ng presyo. Oo. Kumbaga ganun they absorb the losses. Okay, pipilitin natin sila. Ano ang kondisyonis niyan? Para bang sinasabi sa atin ng DTI at saka nito mga senador na to, yung mga nagdo-donate sa Harvard, na sasabihin sa mga manufacturers, sa mga nagtitinda, bumawi na lang kayo sa next year. Okay? Parang ganun Para namang makakaantay ka hanggang next. Ayun na nga. Kung depende rin yung negosyo mo. Gusto rin magpasko ng mga yun. May empleyado rin yung mga yun. Diyos ko. Kailangan din mag-bonus. Hindi. Pagpalagay na, pare, mapigil natin ang inflation. Oo. Dahil sa pakisamang gagawin nito mga negosyante ito, makisama muna kayo. Makisama. Wag nyo muna itaas sa mga Makisama presyo. strategy. Makisama muna kayo. Pagpalagay na by next year, mapigil na natin yung inflation na yan. Okay? Babawi sila. Di tataasan nila ng gusto. Di ba? Okay. Di lalong babalik yung inflation. Hindi ba ganun din yun? Oo. Hindi ba pwede yung unti-unti? Unti-unti na, tiisin na lang natin. Kailangan naman magtiis. Buong mundo nagtitiis na nga dito sa Okay. inflationary era after the pandemic. Yan po ang result ng pandemic. By the way, uulitin natin. Nung panahon kasi ng pandemic, lahat ng gobyerno nagpakawala ng maraming ayuda. Okay? Pera. Kasi naghihirapan ng mga tao. Food subsidy, lahat. Ganyan. Yung mga kanilang halimbawa sa Amerika, yung airlines,
imbes na maglagapakan lahat yan, binigyan nila ng, bailout. Babayaran ng long term. In other words, naglabas ho ng maraming pera ang gobyerno. Inflationary yan. Okay. So hanggang ngayon, tayo ay nag-a-adjust pa. We're not yet out of the pandemic. Hindi pa. Hanggang ngayon po, ang buong mundo. Mas malaki ang tama sa Pilipinas. Because of the way our economy is structured. Na yung pong nangyayari sa buong mundo, may epekto nga sa atin yan, pero mas malaki po ang epekto. Ang kanilang estimate, yung food inflation, worldwide food inflation, malaking bahagi po niyan dahil sa pagtaas ng logistics cost. Ibig sabihin niyan, kung tayo ay import dependent, yung pagtaas ng logistics cost na yon, yun ang dumatama sa atin. Yun ang dumadali sa atin. Hindi mismo yung presyo ng Ang pagkain. nangyayari kasi parang ekonomiya natin is an outward-looking economy. Yan. We are into trade liberalization. Masyado tayong asa doon. Minsan maganda pa yung inward eh. Yung bang asikasuhin natin yung atin. Yung pagkain natin, make sure na merong makakain. Magtanim. Uy, by the way, tumitingin ako rito. Pare, alam ba ang siling labuyo? 800 pesos per kilo. Oh my. Alam mo, maganda, magtanim na, mas masarap pa yung tanim eh, mula sa Okay. paso na siling. Well, sa akin naman yan ho. Yan ang, up and down. Oo. Seasonal. Sabagay. Halimbawa, pag harvest ng sili, pababa yan. Oh, bayan. Yang kamatis, ganun din. Yang sibuyas, ganun din. Ang problema natin yung bigas kasi worldwide. At nag-i-import talaga tayo dyan. Masyado tayong dependent sa imported. Napakataas po ng ating, parang 12 million tons ang ating production. Ang ating kailangan nasa 16 million. Okay. So lumalabas na 25% ng ating kinakain ay imported rice. Okay? Matindi yun. Malakas ang dependence natin sa imported. Ngayon balikan ko lang yung issue sa fuel. Yeah. Ang sabi ng LTFRB, Land Transportation Franchise Regulatory Board, magtataas na raw ho ng pamasahe bago Aray ko. matapos ang taon ng mga jeepney. Kasi matagal na nangungulit ito mga jeepney. Ang, para ho to please the mob, ang ginawa natin, magbigay ng ayuda. That's the strategy actually, to please the mob. To please the mob, magbigay ng ayuda, hindi po yan. Hindi yan sustainable. Hindi na lang palaging bigay tayo ng bigay ng ayuda. Okay? Kailangan harapin na rin natin yung katotohanan na kailangan magtaas ng pamasahe. Dahil tumataas ang presyo ng gasolina. Ito lang ang problema dyan. Kung sakasakaling bumaba ang presyo ng fuel, hindi naman ho pwedeng bawiin yung pagtaas ng pamasahe. Hindi. Basta, Pag naibigay mo na yan, naibigay mo na out yan. of the Pandora's box na yan. Yun ang presyo. Yan lang ang problema dyan. Okay? Pero meron naman magandang balita, pare. Okay. Sabi po ng Department of Transportation, lagi. Libreng sakay daw po sa MRT1 at saka LRT2 sa mga government employees. Naku, kami mga pribado. Hindi Yan po pala ay kasali. celebration Hindi kami daw ng civil service anniversary. Ito pong magmula ngayon, araw, hanggang 20 ata, parang 3 days na libreng pumasahe. Pag government employees, so kailangan mo ng ID siguro. Madali Ganun ang ba yun? ID. Ha? Magdala yung ID. Madali ang Bumili ID. kayo ID sa Recto. Libreng pamasahe po yan. Kasi alam ka naman, checkin nila ng gusto na parang immigration, tatanungin ka pa saan ka pupunta. Hindi, sa akin traffic naman. sila sa LRT niyan, sa MRT niyan. Sa akin naman, pare, in-increase nyo yung pamasahe niyang MRT1 at LRT2. Dahil lamang sa humingi ng increase ng fare, yung LRT1, na private sector. Okay, yung MRT po, yan sa EDSA, at saka yung LRT2, gobyerno nagpapatakbo niyan. Yung LRT1, yun ang kaisa-isang private sector. Nanghingi po ng increase yun,
para namang hindi masyadong jahe, sinama na rin nila itong dalawa. Oo. Yan. So, pero nagsalita ang presidente noon, dahan-dahan naman kayo dyan sa increase, nahihirapan na nga taong bayan. Sinabi ng presidente sa... Sa DOTR. Okay. Pero tinuloy pa rin. Nagbigay pa rin ng increase. Yung mga meeting na gagawin nila sa speaker at ng DTI, isasama na rin nila yung mga... Yan pamasahe. Yung mga private Very sector. good. Huwag Very naman good. kayong magtaas hanggang Enero. So, bakit ngayon po yung LRT1 hindi libre? Bakit LRT2 lang at MRT3 ang may libre? Market forces. Hindi nila hawak yun. Hindi nila hawak. Sila ang hawak nun. Ang LRT1 po, hawak yung DOTR. Hindi DOTR may hawak sa LRT1. Naghingi lang ng increase, binigay agad eh. Pero babalikan ho natin ito bukas, itong mga napaka-importanting topics. Basta ang pinaka-good news na lang, pagdasal natin at bigyan nating suporta ang ating mga atleta at coaches na pupunta sa, parang yung pronunciation ko mali na naman, Hangzhou, China, para sa Asian Games. Yan. Okay. Fighting. Ang susunod po ay ang award-winning Award-winning. na si Dennis Hindi Antenor namin marit. Jr. Oo, sige. sa Ronda Pilipinas sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Trixie Cruz Angeles, Joel Laksamana, Conrad Banal po. Magkita-kita tayo bukas ulit dito, Karambola sa Aliw 23. Good morning! Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.